Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Daniel. Nakatira dito sa lalawigan ng Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ko kasama ang mga kaibigan kong sina Jerome, Erickson, Eric, at Miguel. Dekada 90. Ayon sa kaibigan kong si Jerome, may gaganapin umanong handaan sa bahay nila. Kung kaya't gusto niyang pumunta kami sa kanila noon. Dahil minsanan lamang umano siyang nag-aaya ng mga kaibigan sa bahay nila. Samantalain umano namin, at baka sa mga sumunod ay hindi na mangyari uli ang pag-aaya niyang yon. Dahil sa gustong-gusto naming makita ang lugar na kinalakihan ni Jerome, gawa ng sa aming lahat ay tanging ang tirahan at lugar na lamang niya ang siyang hindi pa namin napupuntahan. Kung kaya't hindi na kami nagpatumpik-tumpik pang magkaibigan. Pumayag kami noon. Saktong-sakto naman kasing pare-pareho kaming walang gagawin sa araw ng kasiyahan sa kanilang bahay. Kaya pwede kaming pumunta. Sige mga pre, sasama kami dyan. Ngiting tugon ng kambal na sina Erickson at Eric noon. Ako din naman, wala akong gagawin sa bahay. Sama ako. Sigunda ni Miguel. Natuwa naman si Jerome nang marinig niya ang sagot namin. Kaya noong sumapit na nga ang araw ng usapan, kagad na kaming nagsipaghanda para pumunta na sa baryo ng kaibigan naming nag-imbita. Matapos noon, bumiyahe na kami. Makaraan ng ilang oras habang nasa biyahe, ay panay ang tawanan at biruan pa naming magkaibigan. Ang biro ko pa nga kay Jerome, kapag may mga pinsan o kapatid siyang maganda, ireto niya kami. Sabihin niyang mabait ako, mapagkakatiwala ang tao, at higit sa lahat ay mapagmahal. Sira ulo, ikaw mabait at mapagkatiwalaan? Nangingiting wika niya sa akin at kinatongan pa ako sa noo. Aray ko naman, binibiro lang kita eh. Ayan, puro kakalokohan. Hinding-hindi ka rereto niyang kaibigan natin sa mga pinsan at kapatid niya. Oo nga naman, basang-basa niya na kasing pag-uugali mo. Kung magpalit ka kasi ng babae, akala mo nagpapalit ka lang ng damit eh. Daig mo pang 1 linggong pag-ibig at para kang asong araw-araw eh, iba-ibang babae yung... Alam mo na. Natatawang wika sa akin ni Eric noon. Nagkatawanan na naman ang lahat. Ibahin niyo ako sa inyo. Hindi ako ganun, uy. Kasalanan ko ba kung pinanganak akong gwapo? Tsaka ano magagawa ko kung palay nang lumalapit? Alangan namang walisin ko palayo. Banat ko pa. Yabang mo. Sobrang lakas ng hangin, oh. Natigil lamang ang biruan namin nang makarating na kami sa bayan ng lugar ni Jerome. Pagbaba namin ng sasakyan ay muli na naman kaming sumakay ng tricycle. Ang buong akala ko pa ay malapit lang sa bayan ang bahay ng kaibigan namin na ito. Yun pala ay nasa kasulok-sulukan pa ng baryo. May dinaanan pa kaming taniman ng mga niyog. Natuwa pa nga ako sa sinasakyan naming tricycle dahil sa kahit parag-parag na yun ay kayang-kaya pang umarangkada sa mga lubak-lubak na daan at may paahon pa nga kaming nadaanan. Pagdating namin sa bahay ni Jerome, saglit muna kaming hindi nakababa. Paano ba naman kasi? Sobrang sakit na ng puwet ko sa haba ng binahe at sa sobrang tagtag nun. Parang pati utak ko yata inaalog. Pagbaba ko ng sasakyan ay inilibot ko munang paningin. Dahil sa hindi ko mapigilan ang sariling mamangha, gawa ng sobrang ganda at aliwalas ng lugar kung saan naninirahan ang pamilya ng kaibigan ko. Ang gilid kasi ng kanilang bahay ay pawang taniman na ng mga kamoting kahoy at may mga maispat sagingan. Indikasyong masisipag ang mga taong naninirahan doon. Masasabi kong preskang-preska ang hangin na malalanghap mo. Kapag pupunta ka sa bahay ng kaibigan ko, malayo ito sa polusyon at mga sasakyan. Kaya nga lang sa tingin ko, oras na may madalian kang pupuntahan sa bungad ng baryo hindi ka makakarating kaagad.
Napakalayo kung lalakarin mo. At kung sasakay ka naman ay kinailangan mong maghintay kung may dadaan bang motor o kaya namang tricycle na magagawi sa dulong baryo. Grabe naman palang layo dito sa inyo, pare. Ngiti kong saad habang nag-uunat at pinapatunog ko ang mga balikat ko. Huwag ka na magreklamo pa. Pasalamat ka nga't inimbitahan ko pa kayong pumunta dito eh. Sinabihan niya pa kaming bitbitin ang mga dalang gamit nang sa ganun ay papasok na kami sa bahay nila. Simple lang ang bahay ng kaibigan ko. Literal na bahay probinsya talaga't hindi naaabot sa lugar nila ang kuryente. Liblib na ang baryo. Pagpasok namin ay sinalubong kami ng mga magulang ni Jerome at kinumusta ang biyahe. Hindi ba daw kami nahirapan dahil sa sobrang layo ng lugar nila? Teka, nagugutom ba kayo? Sandali at ipaghahain ko na kayo na makakain. Wika ng ina ni Jerome at agad nang tumungo sa kusina. Kinagabihan, tumambay muna kami sa labas ng bahay nila at nagkikwentuhan matapos kumain. May konting inumang inihanda ang ama ni Jerome. Pampaantok lamang umano. Sa susunod na araw na lang daw kami bumanat ng inuman gawa ng may handaan ngang gaganapin. Habang nag-iinuman nga kami ay kung ano-ano na lamang ang napag-uusapan. Hanggang sa itong ama ni Jerome ay may nabanggit sa amin na may mag-amang aswang umano ang naninirahan sa liblib na kagubatan malapit sa kanilang lugar. Medyo humina pang boses ni Mang Carlito nang sabihin niya yon. At para bang takot na takot itong may makakarinig na ibang tao maliban sa amin. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Mang Carlito? Tanong ni Eric at halata sa kanyang hindi naniniwala sa sinasabi ng matanda nun. Bakit? Nagdududa ka ba? Hindi naman po sa ganoon. Ang ibig ko lang sabihin kasi uso pa pala sa panahon natin ngayon mga ganyang klaseng nilalang, no? Sa pagkakaalam ko kasi panahon pa ni Kopong-Kopong yung ganyang klase. Sinabi ni Mang Carlito sa kaibigan kong wala namang problema kung hindi siya maniniwala sa sinasabi nito. Ang sa matanda lang umano, sinasabi niya lang kung ano ang mga kaganapang nangyayari sa kanilang baryo. Marami pang mga bagay na ikikwento sa amin si Mang Carlito tungkol sa aswang at sa kung papaanong nanalasa ito sa kanilang lugar. Tamang kinig lamang ang ginagawa ko at hindi na sumabat pa sa kanilang usapan. Hindi naman kasi ako naniniwala sa ganyan eh. Kaya't hinayaan ko na lamang silang pag-usapan ng tungkol sa ganong klase. Alam niyo, kumakailan lang hinahanap namin yung pinamumugaran ng mag-amang yon. Ang kaso kahit na hinalughog na namin ang kasuluk-sulukan ng kagubatan hindi pa rin namin makita-kita eh. Siguro may sabulag yung tahanan ng animal na yun kaya hindi namin mahanap-hanap. Baka naman wala talagang aswang. Kaya hindi nyo mahanap yung tirahan. Dahil sa hindi talaga totoo yun. At siguro yung sinasabi ninyong gabi-gabing nananalasa dito sa lugar nyo. Baka ligaw na hayop. Alam mo iho, masyado ka pang bata at kulang ka pa sa kaalaman sa mga ganyang usapin. Isa pa ang kwento sa akin ng anak ko. Lumaki kayo sa bayan kaya't nasisigurado kung ni isa man sa inyo ay wala pang nakaranas ng mga kababalagan tulad na lamang ng aswang. Hindi na nakasagot pa ang kaibigan ko. Sumingit na sa usapan namin ng ina ni Jerome. Sinaway na nito ang asawa. Pinagsabihang tumigil na sa pagkikwento tungkol sa aswang. Ang mabuti pa umano ay magsipasok na kami sa loob ng bahay at doon na lamang tapusin ang pag-iinuman. Umiling ang ama ni Jerome at sinabing konti na lang naman ang alak na iniinom namin. Tapusin na lamang daw namin yon bago pumasok sa loob ng bahay. Bahala kayo kung ano ang gusto ninyo. Basta tigilin nyo ng pag-uusap-usap tungkol sa aswang-aswang na yan Maliwanag ba? Hindi na kumontra ang ama ng kaibigan ko sa asawa niya. Sa halip, sinabihan na lamang kami nito na ipagpatuloy na lamang ang pag-iinuman at huwag na lang pansinin ang sinasabi ng asawa niya. Ganun daw kasi mga kababaihan. Panira sa mga momento ng mga kalalakihan, oras na nasa kasarapan na ng pagkikwentuhan. Makalipas ang ilang minutong pag-iinuman ay nakarinig kami ng mahinang pag-angil mula sa labas ng bakuran.
Nung unay inakala kong pusa lamang ang umaatukal na naririnig ko. Pero gayon na lamang ang gulat ko nang biglang tumayo si Mang Carlito. Kaagad na pinagmadali kaming pumasok sa loob ng bahay. Kami naman ng mga kaibigan ko, dahil sa walang kaalam-alam kung bakit ginawa yun ng matanda, sumunod na lamang kami sa utos niya. Nagmadali na nga kaming pumasok noon. Pagpasok namin sa loob ay narinig kong nagsisisigaw si Mang Carlito. Binabanggit ang katagang aswang. May hinahamon din ito sa labas ng bahay. Pero nang silipin namin kung nasaan ang hinahamon niya at kung sino, wala naman kaming nakikitang tao noon. Hoy Carlito, hinayupak ka talagang lalaki ka. Pumasok ka na nga rito at itigil mo yung pagtatapang-tapangan mo. Sigaw ng ina ni Jerome. Maya-maya pa ay walang sabi-sabing kumaripas ng takbo papasok sa loob ng bahay si Mang Carlito. Nang makarinig kami ng malakas na huni ng ibon na tila ba isang uwak nun. Hindi ko alam kung bakit biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Pero nang mga sandaling yon, gusto ko nang maniwala tungkol sa mga sinasabi ni Mang Carlito na aswang. Pero sa kabilang dako ay may pagdududa pa rin akong nararamdaman. Dahil wala naman akong nakikitang aswang ng mga oras na yon. Tanging huni lamang na hindi naman ako sigurado kung gawa ba yun ng aswang o sadyang huni lamang ng ibon. Anak ng Tsekwa, talagang hinahamon ako ng nilalang na yan ha. Akalain mo ba namang biglang humuni yung peste? Ani pa ni Mang Carlito. Ayan na kasi ang sinasabi ko sa'yo. Ang yabang-yabang mo pang maghamon doon sa aswang. Tapos ngayon ito para kang maamong tupang takot na takot. Tumigil lamang ang mag-asawa nang sawayin sila ni Jerome at sinabihang wag nang magingay dahil nakakahiya sa mga bisita niya. Humingi ng tawad ang ama ni Jerome at nagwikang magsipagtulog na daw kami. Sa susunod na lamang ituloy ang pag-iinuman. Kinabukasan ng araw na yon, napagplanuhan naming mamasyal muna. Dahil sa sunod na araw pa naman ang handaan. Sinabi ni Jerome na maghanda na daw kami dahil may plano siya at alam niyang magugustuhan namin ang pupuntahan. Oh, ano? Saan na nga yung gala natin ngayon? Tanong ko kay Jerome. Relax ka lang, huwag kang atat. Basta may alam akong pupuntahan natin. Paniguradong magiging masaya kayo dun. Ngiting sagot niya. Halatang excited na din siya noon. Nung tanungin naman namin kung saan nga pupunta, ang tanging sinasabi niya lang sa amin ay sumunod na lamang at huwag nang magreklamo pa. Isa pa'y nasisiguro niya umanong matutuwa kami sa pupuntahan at hindi mabuburyo. Hindi na nga kami muling nagtanong pa dahil sa nagmamadali na itong maglakad papuntang kusina at nagpaalam sa kanyang ina. Pagbalik nito sa sala ay may bitbit na itong bayong. At nung tanungin ko siya kung ano ang laman, sinabi niyang pagkain umano ang laman at konting inumin. Magsipagdala din kayo ng mga bisa niyo. Teka, saan ba talaga tayo pupunta? Nahihiwagaan kong tanong dahil bakit naman kami magdadala ng damit, diba? Isa pa'y kanina pa ako panay tanong ng tanong pero hindi naman ako sinasagot ni Jerome. Nginingitian lamang kami nito at may kindat-kindat pang nalalaman. Maya-maya pa ay narinig namin na may mga boses ng babae ang nagsasalita papalapit sa bakuran. Halos sabay pa kaming dumungaw sa bintanang magkaibigan nang marinig namin ang mga boses na yon. Pagdungaw, nakita kong may 4 na kadalagahan na naglalakad papalapit sa pintuan. Hoy, paring Jerome, anong kalokohan to? Takang tanong ko. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Bagkos ay isa-isa niya kaming ipinakilala sa mga pinsan niyang dalaga. Pagkatapos ay nagpaalam na uli siya sa kanyang ina. Nang makalabas na kami ng bahay ay narinig kong naghabili ng kanyang inang mag-iingat kami at huwag nang masyadong magpaabot ng dilim. Tumango naman ang mga kaibigan ko. Nung akmang tuloy na sana kami sa paglalakad, nagulat na lamang kami nang biglang nasa harapan na namin ang ama ni Jerome. Kamuntikan pa akong matumba. Mang Carlito naman,
nakakagulat naman ho kayo. Aalis na ba kayo? Opo tay, aalis na po kami. Sandaling may dinukot ang ama ni Jerome mula sa bulsa nito. At pagkatapos ay inabot nito sa kaibigan ko. Nagtanong naman ang kaibigan ko kung ano ang bagay na binigay ng kanyang ama. Narinig kong sinabi ni Mang Carlito sa anak niyang proteksyon sa masamang nilalang ang binigay nito. Ilagay lang daw ni Jerome sa bulsa at huwag wawalain. Nang sa ganon ay ligtas kami sa pupuntahan. Sige po tay, maraming salamat po dito. Paano, alis na po kami. Sige, mag-iingat kayo ha. Makalipas ang ilang sandali ay kasalukuyan na kaming naglalakad sa gilid ng daanan. Ang daya mo talaga tol. Bakit ba ayaw mo sabihin sa amin kung saan tayo pupunta? Paano magiging sorpresa yun kung sasabihin namin, di ba? E di na kayo ma-excite kapag sinabi ko. O nga naman tol, gusto ko yung mga ganyang sorpresa eh. Kung sakaling malalaman na natin kung saan pupunta. Sa kadagalan ng paglalakad namin ay napansin kong tila unti-unti na kaming lumalayo sa mga kabahayang nadadaanan namin. Pawang mga nakatayong duhat at balete na lamang ang aming nakikita sa gilid nun. Maya-maya pa, may nakasalubong kaming matandang lalaki. May hawak-hawak itong itak at masama kung makatitig sa amin na para bang gusto kaming pagtatagain nun. Tuloy ay hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kung magpapatuloy pa ba ako sa paglalakad o titigil na. Pero nang makita kong tila baliwala lamang sa mga kaibigan ko ang tungkol sa ginawang pagtitig ng matanda at nagpatuloy na lamang ang mga ito sa paglalakad, ay tahimik na sumunod na lamang ako sa kanila. Maya-maya ay binati ni Jerome ang matanda at sinabing makikidaan lang umano kami. Hindi sumagot ang matanda sa kanya at sa halip ay huminto ito sa tabi ng daan habang sinusundan kami ng tingin. Saktong pagdaan ko sa matanda ay nakalanghap ako ng kakaibang amoy. Parang amoy baktol o amoy kilikilit ilang linggo nang hindi naliligo. Basta, sobrang baho ang amoy na yon. Na medyo makalayo na kami, saglit na nilingon ko ang matanda. Naroroon pa rin ito sa kinatatayuan at sinusundan pa rin kami ng tingin. Hindi ko na napigilan ang sariling magtanong kay Jerome kung ganun ba talaga ang mga tao sa kanilang lugar. Grabe ko makatitig. Akala mo ay may nagawa kaming kasalanan para titigan ng masama at pailalim nun. Hindi naman. Baka nagkataon lang. Siguro ganun lang talaga tumingin yung taong yon. Huwag niyo na lang pansinin. Kilala mo ba yun, tol? Umiling ang kaibigan namin at sinabing hindi umano. Mukhang bagong mukha lamang yun sa kanilang baryo. Dahil minsan ay hindi niya pa yun nakita. Kumbaga, na mga sandaling yun pa lamang ang unang pagkakataong nakita ng kaibigan namin ang matanda. Kaya hindi din siya sigurado kung taga roon ba yun sa baryo nila o nagawi lang. Tara, bilisan nyo nang maglakad. Malapit na tayo. Hayaan niya. Mabuti pa nga, sagot ni Miguel, at nagmadali na nga kaming maglakad nun. Makalipas lamang ang ilang sandali ay sobrang namangha ako sa nakita kong napakagandang batis ang aming nabungaran matapos naming lumusot sa talhiban. Hindi ko naiwasang maibulalas kung gaanong kaganda ang lugar na napuntahan namin nun. Maging ang mga kaibigan ko ay ganun din ang kanilang naging reaksyon. Nakikita kong manghang-mangha din sila sa mga nakapaligid sa ilog na kinaroroonan namin. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na, maligo na tayo. Tuwang-tuwang aya sa amin ni Jerome at nauna na itong magtampisaw sa tubig. Nilabas naman ng mga dalaga ang pagkaing bitbit ni Jerome at inaayos na. Bago pa man ako lumusong sa tubig ay nagpresenta akong tulungan ng dalagang si Lira sa paghahanda ng mga pagkain inilagay sa mahabang dahon ng saging. Habang tinutulungan ko ang dalaga sa paghahanda, sa hindi mawaring dahilan ay nakaramdam ako ng kaba. Pakiwari ko ay natatakot ako pero hindi ko naman alam kung bakit. Saglit akong tumayo at nagpalinga-linga.
dahil pakiramdam ko ay parang may mga nagmamasid sa ginagawa naming magkakaibigan. Lira, matagal ka na bang naninirahan dito? Hindi ko na napigilang tanong sa dalaga. Tumango naman ito. Kung ganun, naniniwala ka sa aswang? Sandaling itinigil ni Lira ang pag-aayos ng pagkain pagkatapos ay tumitig sa akin noon. Kapag sinabi ko bang totoo ang aswang, paniniwalaan mo ba ako? Hindi kagad ako nakaimik sa sinabi niya. Hindi ko kasi alam kung maniniwala ba ako o hindi noon. Para sa akin kasi ay to see is to believe. Hanggat hindi ko nakikita ay walang basayan para paniwalaan ko. Kita mo na, hindi ka makasagot sa tanong ko. Sambit niya. Muli niyang ibinalik ang pansin sa ginagawa. Nung akmang magsasalita na sana ako uli, bigla ako na namang nasipat ang matandang lalaking may hawak na itak. Ganun pa rin, wala pa rin pinabago. Matalim pa rin itong nakatitig sa kinaroroonan namin. Nakita kong medyo natatakpan ng naglalakihang dahon ng kinatatayuan nito, kung kaya't hindi ko siya masyadong pansinin, kung hindi mo talaga tititigan nun. Pre, kanina pa kita tinatawag ah. Ano bang tinitingnan mo dyan ha? Tanong ni Miguel. Wala pre. Nung ibalik ko ang paningin ko sa matanda, wala na yun sa kinatatayuan. Nagtaka pa ako gawa ng ang bilis niya namang mawala. Parang bulang biglang naglaho. Iniisip ko na lamang marahil ay napadaan lamang yon. Kaagad na akong lumapit sa mga kaibigan ko't ilang sandali pa ngay nawala na sa isipan ko ang matanda. Nagkasiyahan kami. Nung makaramdam na kami ng gutom ay saka pa lamang kami umahon sa tubig at kumain nun. Pagkatapos ay muli na namang naligo. Magtatakip silim na nang mag-aya si Jerome umuwi. Dahil sa baka maabutan pa kami ng dilim sa daanan. Mayari pa kami sa kanyang ina nun. Nangako pa naman siyang hindi kami magpapaabot ng dilim sa daan. Naku insan, alam mo naman yung kwento di ba na may mga aswang dito sa atin? Panimulang wika ni Lira habang nag-aayos ng mga gamit at ipinasok yun sa bayong. Maniwala kayo dyan, hindi naman totoo yung mga aswang na yan eh. Para ka ding si tatay, masyadong nagpapaniwala sa mga ganyan. Nakita kong umingos ang dalaga at sinabing, di wag kang maniwala. Baka mamaya pag nakasalubong mo yung aswang dyan sa daan biglang bumahagi ang buntot mo at pagtatatakbo ka sa takot. Sino ako? Matatakot? Sinong tinatakot mo? Baka mamaya yung aswang na sinasabi mo pa yung matakot sa akin Pagyayabang nasagot ni Jerome at ipinapakita pa ang braso niyang gatingting sa laki. Dahilan para mag-asaran at tawanan ng lahat. Kaagad na nga kaming lumakad si Ersat. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na ngang nilamon ng dilim ang buong paligid. Kaya naman binuksan na ng kaibigan ko ang bitbit niyang flashlight. Ito na nga bang sinasabi ko Masyadong napasarap yung pagligo natin kanina. Tuloy hindi na natin namalahin yung oras. Yari ako kay nanay nito. Sabi pa ni Jerome. Yaan mo na tol. Tutulungan ka na lang naming magpaliwanag sa nanay mo. Wika ko sa kanya. Sa pagpapatuloy ng paglalakad, bigla na lamang kaming nakalanghap ng kakaibang amoy na sumasabay sa ihip ng hangin. Parang amoy tiyangaw. Dahil sa pagod at gustong-gusto na naming makauwi sa bahay para makapagpahinga, hindi na namin inintindi pa ang mabawong amoy na nalalanghap namin noon. Hanggang sa maya-maya pa, nakarinig na nga kami ng huni ng wakwak at sunod-sunod na pag-ugoy ng malakas at bumubugsong hangin na animoy may paparating na bagyo. Naloko na. Pambihira naman talaga Mukhang wrong timing pa tayo. Sambit ni Jerome bago niya kaming sinabihang magmadali na maglakad nun. Halos lakad takbo na ang ginagawa namin. Pero makaraan lamang ang ilang minuto. Napapansin kong parang nagpabalik-balik lamang kami sa nilalakaran. Kanina ko pa kasi napapansin ang malaking punong nakaagaw ng atensyon ko. Sinabihan ko si Jerome na huminto na muna
at mukhang hindi naman kami umaarangkada. Paulit-ulit lamang ang daang tinatahak namin. Hindi niya napapansin? Kanina pa tayo pabalik-balik sa punong to hindi to magandang pangitain. Wika ko sa kanila't itinuro ang malaking punong malapit sa kinatatayuan namin noon. Kita ko sa mga kasamaan kong may bahid na ng takot sa kanilang muka. Matapos ko yung sabihin. Samantalang si Jerome naman ay napapakamot sa ulo at nagwikang imposible umanong maligaw kami dahil simulat sa pulay kabisado niya ang lugar na pinuntahan namin noon. Tol, anong gagawin natin? Naliligaw na tayo. Paano na tayo ito makakauwi? Hindi ko alam sandali nga lang at huwag muna kayong maingay. Iisipin ko lang kung saan ang tamang daan. Tara na, tuloy lang tayo sa paglalakad. Habang nag-iisip ako kung paano natin matuntun yung daan pa uwi sa bahay. Hindi tayo pwedeng tumigil dito. Delikado. Kaagad naman kaming sumunod at kahit na nakakaramdam na ako ng takot, pilit ko yung binabaliwala. Inisip na ligtas kaming makakauwi sa bahay ng kaibigan ko. Habang nag-iisip nga si Jerome kung paano kami makakaalis sa lugar na yon, rinig na rinig pa rin namin ang huni ng wakwak at ang malalakas na pagaspas ng mga pakpak na akala mo sinusundan kami nito. Maya-maya pa ay nagsuwestyon si Jerome na balikan umano namin ang mga kasuotan naming damit. Agad na nagreklamo naman ang mga dalaga at nagwikang nababaliw na ba raw ang pinsan nila. Huwag na kayo magreklamo pa. Wala na akong ibang maisip na paraan Ito lang. Parang nililigaw yung lugar na dinadaanan natin Kaya hindi tayo makakaalis-alis dito. Aniya. At pinilit na ngayong mga pinsan niyang baliktarin ang mga kasuotan nilang damit noon. Sinabihan niya kaming tatlo ni na Erickson, Eric at Miguel na tumalikod at huwag tumingin sa mga pinsan niya at babaliktarin nga lang ng mga ito ang mga suot nilang damit. Kaya sa magreklamo, sumunod na lamang kami sa sinabi ni Jerome. Samantalang ang mga pinsan niya naman ay padabog na binaliktad na nga nila ang mga kasuotan. Matapos nilang baliktarin yon, kami naman ang nagbaliktad ng damit. Matapos naming gawin yon, sabay-sabay kaming napaatras at napasigaw ang mga kababaihan nang makita naming nasa gilid na kami ng bangin at maling hakbang lang, tiyak na hindi na kami aabutan pa ng liwanag. Sa pag-atras nga namin ay may natanaw kaming bahay sa hindi kalayuan. May nakasinding sulo sa labas ng bahay na yon. May bahay doon, tara. Humingi tayo ng tulong kung paano makalabas sa lugar na to. Pulalas ni Eric at akmang maglalakad na sana papunta sa bahay na natanaw namin pero agaran siyang pinigilan ni Jerome. Bakit ka pupunta sa bahay na yan? Nakalimutan mo na ba yung kwento ni tatay tungkol sa aswang na nininirahan sa gubat? Baka yun yung sinasabi ni tatay at kaya hindi nila mahanap-hanap yung bahay dahil baka totoong napapalibutan nung sa bulag yung tahanan ng mag-ama. Paliwanag ni Jerome sa kaibigan namin na noong mga panahon na yon, halatang naniniwala na ito sa kwento ng kanyang ama. Maya-maya pa'y walang ano-anong agaran na kaming kumaripas ng takbo. Muli na naman kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak at nasipat namin ang dambuhalang asong may nagbabagang mga mata. Lumabas sa pintuan ang naturang bahay habang walang tigil sa pag-atungal. Habang tumatakbo ay hindi ko naiwasang sipatin ang likurang pinanggalingan namin. Halos magkanda buhol-buhol na mga paa ko sa kakatakbo. Nang makita ko ang matandang lalaking may hawak na itak, nagbabaga ang mga mata nitong namumula at walang humpay ang paglalaway. Nang matamaan ko yun ng ilaw, mabilis itong kumilos na parang pusang tumatakbo. Kaya naman mas lalo pa naming binilisan ang pagtakbo nun. Samantalang ang kambal naman ay mabilis nang kumaripas. Matulin pa sa kabayo ang mga ito dahil sa napakalayo na nila sa amin. Nagsisisigaw na rin ang mga kasama naming babae habang tumatakbo't humihingi ng tulong.
Kahit na alam naman naming imposibleng may makakatulong sa amin noon dahil nasa liblib kami ng kagubatan. Mabuti na lamang talaga, Sir Seth, at bago pa kami maabutan ng aswang, nakarating na kami sa mga kabayan. Sobrang lakas ng kaba at kabog ng dibdib ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Para bang puputok ng puso ko sa sobrang bilis ng pagtibok nito. Hindi nga namin alam kung paano kami nakarating kagad sa kabayan. Marahil ay dala na ng takot kaya't halos liparin na namin ang daang tinatahak. Marating lamang ang mga kabayan noon. Na makalapit na kami sa maraming tao ay saka pa lamang kami huminto sa pagtakbo. Nagtanong naman ang mga nag-uumpukang nalapitan namin kung anong nangyari. Walang patumpik-tumpik naman ikinuwento ni Jerome ang mga napagdaanan namin at ang tungkol sa matandang aswang na humabol sa amin at sa dambuhalang aso. Nagwika ang isa sa mga kalalakihang totoo nga ang usap-usapan sa kanilang baryo na nagpapakita lamang ang bahay ng nilalang na yon kapag may bibiktamahin. Maging ang matandang tinutukoy namin ay ganun rin. Magpapakita lamang sila doon sa mga taong gusto nilang biktimahin. Ang swerte nyo dahil kompleto kayong nakaligtas doon sa aswang na yun, ha? Alam niyo bang ang mga taong pumasok sa gubat na pinuntahan ninyo at inaabot ng dilim ay hindi nakakalabas pa doon? Kaya nga wala nang nangaspang pasukin ang gubat na pinuntahan namin kapag alanganing oras na. Dahil sa bali-balita ngang lumilitaw lamang ang bahay na yon tuwing magtatakip silim na't may bibiktimahing tao sa loob ng kagubatan. Sumigunda naman ang isa pa na sana'y maging aral na umano sa amin na huwag nang bumalik sa lugar na pinuntahan namin. O kung sakali mang hindi talaga mapigilan at babalik man kami, siguraduhin naming hindi kami aabutin ng alanganing oras bago makalabas ng gubat na yon. Pag-uwi namin sa bahay ay nadatnan namin ang pamilya ni Jerome. Nag-aalala. Sinabi namin ang buong pangyayari. Kaagad na tinanong ng ama ni Jerome kung nasaan ang binigay nito sa kanyang pangontra. Napakamot naman sa ulo ang kaibigan ko at nagwikang nalaglag niya raw ata nang hindi niya namamalayan nun. Anak ng ano naman, Jerome? Kaya pala kamuntikan na kayong mabiktima ng aswang na yun, ha? Teka, may mga lamang barya ba yung bulsa nyo? Kanya-kanyang dumukot kami sa bulsa at saktong-sakto dahil may mga barya ang bulsa namin. Tinanong ko pa si Mang Carlito kung ano ang gagawin niya sa barya. Kako, bibili ba siya ng alak? Hindi, kaya ako nagtanong dahil sa yung hinala ko yan dahilan kung bakit hindi kayo madaling nabiktima at nagkaroon kayo ng pagkakataong makalabas sa gubat ng ligtas. Ano? Hindi ko po kayo maintindihan. Ipinaliwanag sa amin ni Mang Carlito kung bakit hindi kami madaling nabiktima. Marahil ay natunugan ng nilalang na may barya kang kaming dala, kaya't nag-aalangang lumapit ang mga ito. Oras kasi nalapitan umano kami at hatakin ay mahihirapan ito sa gagawin. Gawa ng mabigat ang isang taong may hawak na barya at hindi basta-bastang mabibitbit o maski ang dubugin man lamang ng aswang. Nang gabing yon ay hindi ako makapaniwalang nakaranas kaming habulin ng ganung nilalang. Ang lahat ng mga ikinuwento sa amin ni Mang Carlito, nagkatotoo. Talagang nakita ko ang napakapangit na pagmumukha ng mga yon. Ilang gabi din akong binangungot at halos hindi makatulog dahil sa mga nangyari. Magmula din ang mangyari sa amin ang nakakatakot na karanasan na yon. Wala nang nangaspang pumasok sa kagubatan, kahit na may araw pa. Natatakot na ang karamihang baka bigla na lamang umanong magpakita ang bahay ng aswang, kahit na tirik pa ang araw, at biktimahin ang kung sino mang pumasok sa kagubatang yon. Kami naman ng mga kaibigan ko ay matiwasay namang nakabalik sa kanya-kanyang bahay matapos ganawin ang okasyon kina Jerome. At kagaya ng sinabi niya, hindi na niya kami inimbitahan pang bumalik doon. Ayaw na rin namin. Baka mamaya, hindi na kami makauwi pa.